State of the Nation. Dinoble na ang seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Umalis na patungong United Arab Emirates ngayong gabi ang Pangulo para sa working visit. Tinawag namang political persecution ni Duterte ang ginagawa raw sa kanya ng gobyerno. May report si Ivan Mayrina. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa lantaran pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang buhay nitong weekend. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Sabi ng Pangulo, kung ganon daw kadali ang pumatay ng presidente, paano na lang ang ordinaryong mamamayan? Kung sana'y sinagot na lang daw ni VP Sara mga tanong ukol sa paggamit ng confidential funds, hindi na raw sana hahantong sa anya'y ganitong drama. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Ang chicheryang tinutukoy ng Pangulo, malamang may kinalaman sa pinagdududahang pangalang Mary Grace Piatos na nakapirma sa acknowledgement receipt para sa pondo ng OVP. Kasunod ng mga pahayag ni VP Sara, tinawag siya ng DOJ na self-confessed mastermind ng assassination plot laban sa Pangulo. Bibigyan daw nila ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang bise. Bagay na handa naman daw nitong sagutin. I would gladly answer, pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Nauna niyang sinabi na pinapapatay niya ang Pangulo kapag may pumatay sa kanya. Pero para sa DOJ, if such an event happens, who will benefit? She is the beneficiary of the death of the president. So her words have to be taken in the proper context. marami rin daw pwedeng ihain na kasong kriminal laban sa vice-presidente. Maaari rin daw siyang disiplinahin ng ombudsman at madisbar o matanggalan ng lisensya bilang abogado. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Sa naunang pahayag, sinabi ni VP Sara na maliciously taken out of context ang kanyang mga pahayag tungkol sa Pangulo na itinuring na raw na national security concern ng National Security Council. Nagsabi ang NSC ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na may plano siyang ipapatay ang bise. Sa pagdalo naman ni Duterte sa pagdinig sa Kamara, kinwestiyon niya ang pagpapalawig sa contempt order sa kanyang Chief of Staff. May report si Jonathan Andal. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies? Chair, point of order. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Why is it that the Vice President is batting? Yes, ma'am. Hindi Kasi po wala dapat kami ganon. kakapihin dito, ma'am. Pero dapat Walang pakinggan mo makapoint natin. of order. Well, point of order. Sinuspinde ang pagdinig pero nilapitan ni VP Sara ang mga kongresistang namumuno ng komite. Kinwestiyon ng VP ang paggisa ni Antipolo Representative Romeo Acop kay DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda nang hindi siya binibigyan ng kopya ng dokumento na tinatanong. Pumalag din si VP Sara nang dagdagan ng 5 araw ang contempt order laban sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez. Hindi nakasipot sa pagdinig si Lopez dahil batay sa ibinigay niyang Certificate of Confinement at Excuse Letter, may iniinda siyang acute stress disorder. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. Nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya.
Pag-alma ni VP Sara, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend ninyo alam for 5 lahat minutes. 1 na minute ang reset. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. Humarap din sa Kamara ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Si Acosta ang itinuturong pumirma sa disbursement voucher at kumuha ng cheque para sa 125 million pesos noong December 2022. Pero habang ginigisa sa Kamara, nanghina siya at isinugod sa Veterans Memorial Medical Center. Ayon kay VP Sara, 150/100 ang presyon ni Acosta. Ginisa rin ng Kamara ang DepEd Special Disbursement Officer na si Edward Fajarda. 3 beses umano siyang nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Sa kabuuan, umabot yan sa 112 million pesos na confidential fund. Sabi ni Fajarda, ang security officer na si Colonel Dennis Nolasco ang nagbibigay ng pera sa mga tumatanggap ng confidential funds. Ang instruction ng galing po kay... This is the reason why we don't want to discuss confidential funds, and yan kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential fund. We will wait for Colonel Nolasco. Sabi ni VP Sara, hindi niya alam kung kanino ibinigay ni Nolasco ang pera. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng confidential fund sa 7 lugar kasama ang Makati, Davao, Negros Oriental at Negros Occidental. Wala sa pagdinig si Nolasco. Hinamon naman ni House Speaker Martin Romualdez si VP Sara na sagutin na ang mga tanong kaugnay sa confidential funds. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Itinanggi rin niya ang akusasyon ni VP Sara na may plano siyang ipapatay ito. Dapat din daw panagutin si VP Sara sa pag-amin niyang may kinontrata ang bise na papatay kay Romualdez, Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kung may magpapapatay kay VP Sara. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga tirada ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos. Sabi ng dating Pangulo, uminit lang ang ulo ni VP Sara. Hamon pa niya, mas mabuting kasuhan na lang ang kanyang anak. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant pa siya doon. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Nasunog ang isang pampasaherong bus sa Cabanatuan, Iloilo. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ang apoy sa ilalim ng bus. Problema sa electrical wiring ang tinitignang sanhi. Walang nasaktan dahil nakababa agad ang driver, konduktor at 20 pasahero. Mahigit 40 pamilya na wala ng tirahan sa Maypaho, Caloocan dahil nasa boundary nadamay sa sunog ang ilang bahay sa Balot-Tondo, Maynila. Pahirapan ang pagresponde dahil masikip ang eskinita papasok. Sa laki naman ng sunog kahapon sa Isla Puting Bato, mahigit 2,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sumasailalim sa panibagong medical examination. Ayon sa PNP, naaprubahan ng korte ang mosyon ng kampo ni Kibuloy para rito. Dinala raw si Kibuloy sa Philippine Heart Center nitong Sabado at inaasahang ibabalik sa PNP Custodial Center sa Miyerkules. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. 30 days na lang, Pasko na. Dagdag sa mga pwede niyong pasyalan, ang mahigit 200 talampakan na Christmas tree
sa Tagum City, Davao del Norte. Inabot ng mahigit 2 buwan ng paggawa sa Christmas tree na mala Noah's Ark ang disenyo. Mas mataas ito kumpara sa ginawa nila noong nakaraang taon na nasa 197 feet. Sa Paris naman, nagningning ang kahabaan ng Champs-Élysées Avenue. Nasa 400 punong kahoy ang nilagyan ng LED lights na hugis wine glass. Close your eyes. That is from her. Birthday girl Zia Dantes, emosyonal sa special package mula sa idol niyang si Olivia Rodrigo. Thank you. Parents ni Zia na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera looking forward naman sa celebration ng kanilang 10 years of marriage next month. Yung asawa ko yung nagpaplano eh. Si Dom talaga yung, hindi, gusto ko na i-celebrate natin to dahil 10 taon na tayong binibigyan ng Panginoon. Very simple with family. Another TikTok entry ni Dennis Trillo bago makatakas ang mga bihag, umani ng milyon-milyong views. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kitang-kita ang pagbangga ng van na yan sa barrier sa Talisay, Cebu. Dumiretso sa kabilang lane, bumangga sa isang kotse. Nagulungan ang mga motorsiklo at bumangga sa nakaparadang sasakyan. 7 ang sugatan na nahulikam sa aksidente. Nakatalo ng isang rider pero nagtamo ng matinding sugat sa paa. Noobserbahan naman ng driver ng kotse na hindi raw makagalaw. Sugatan din ng driver ng van. Paliwanag niya, may iniwasan siya kaya napunta sa kabilang lane. Isang aso ang pinana sa Bacolod City. Sa pag-iimbestiga ng isang animal rescue group, posibleng naligaw ang asong si Lucas sa kabilang kalye. Binaril umano ito ng isang menor de edad gamit ang Indian target. Tingin din nila, katuwa ng nangyari dahil marami pang ibang aso na may tama. Inoperahan na si Lucas para matanggal ang pana. Nakipag-ugnayan na sa pulisya at barangay ang Animal Rescue Group at ang amo ni Lucas para papanagutin ng menor de edad at magulang nito. Noong 2017 nang mag-viral ang magkapatid na sina Bunak at Bilog. Ni-remake nila ngayon ang video na nagpasikat sa kanila na muling nag-trend. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Nung ako'y bata pa. Kung pamilyar ka sa tunog na yan, titigan mong mabuti ang video. Ipapasok ko to sa Facebook, visit ka. Hindi lang kamukha dahil sila ang OG, the icons, the legends, the moment. Meet the meme king and queens, Bunak at Bilog. Sa Facebook, visit ka. The remake we deserve with matching glow up. Pero sa remake na ito, Mamatay mo na kanta kakasalingan. ang netizens na ang nakaramdam ng sakit sa likod. Tanda ko na pala. Feel ko ang tanda ko na. Ang laki niyo na pala. Mamatay mo na. Ian Cruz sa pabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.